Kaya magandang umaga na naman sa ating lahat. Muli nagbabalik na naman ang inyong lingkod, Boss ng Bayan, upang magbigay ng panibagong reaction video dito sa naging pahayag ni Mayora Hani Lacuna sa nangyaring pagtambak-tambak ng basura na kasabay na sumalubong sa taong bayan sa bagong taon. Aba nga naman, talagang matindi ang naging pahayag ni Mayora Hani Lacuna sa dating garbage collector na Leonel. Ayan, kung titignan natin dito sa post niya, katulad po ng una nating sinabi, ang kapabayaan ng nakaraang garbage collector ay aayusin natin. Kung kaya't dalawa na po ngayon ang umahakot ng basura sa lungsod ng Maynila. Pero parang may problema yata sa Metro Waste at PhilEco. Ang pagkakaalam ko, hindi ko lang masigurado kung alin sa kanila yung nagpadala ng 20 truck. Pero 10 naman dito ay hindi gumagana. Sira pala. Show of force pala yun. Pero sira naman pala yung 10 truck, kaya 10 lang ang gumagana. Aba, antindi naman itong bagong garbage collector na ito. Ayan, so hindi na lang natin babanggitin kung sino sa kanila. Pero mapagtatanto ninyo yan sa mga viewers natin na kukonti yung truck na nangongolekta ng basura sa lungsod ng Maynila. Kaya 2 yung kinuha ni Mayora Hani Lacuna. Kasi palpak naman pala. Hindi natin inaano yung mismong garbage collector. Kasi lungsod ng Maynila ang nag-insist na kunin sila kahit hindi nila kaya. So, saludo pa rin naman tayo dito sa Metro Waste at PhilEco dahil tinanggap nila yung hamon. Alam nyo naman talagang mainit ang politika dito sa lungsod ng Maynila, 'di ba? Sa totoo lang, itong 2 bagong garbage collector para silang naiipit sa nag-uumpugang bato. Kasi si Mayora gustong may mapatunayan sa taong bayan, ang taong bayan naman napatunayan na kung sino siya. Kasi sa totoo lang, napakahirap humakot ng basura sa lungsod ng Maynila. Kailan lang pinakikita nila ang Divisoria, malinis na daw. Malinis na raw. Malinis ba talaga? Para kasing sumasalamin sa taong bayan, yung Divisoria ang mukha ng lungsod ng Maynila. Hindi po. Sa totoo lang eto tayo. Pumasok kayo sa mga iski-iskinita o mga kalsada ng residential area. Doon nyo makikita ang tambak-tambak na basura. Sa totoo lang, 3 araw bago matapos ang paghahakot ng basura, sa Rectod hanggang Delpan pa lang yun. Kung pupunta pa kayo ng Road 10, halos kalahati na ng kalsada yung sinakop ng basura nitong nakalipas na January 1. Sabay sumalubong ang basura sa bagong taon. Tapos sisisihi ni Mayora yung garbage collector na Leonel na para daw, ito yung sinabi nyo, kapabayaan ng nakaraang garbage collector ay aayusin natin. So sinisisi niya ang Leonel na hindi niya alam, 2:00 pa lang na madaling araw nag-iikot na ang Leonel dyan sa Road 10 kasi nga tambak ng basura 'di ba? Kung titignan nyo, alam ng mga barangay tanod to, alam ng mga chairman to dyan sa may Road 10. Lalo na sa may Aroma, Barangay 105. Alam nila yan na 2:00 ng madaling araw may truck na ng Leonel dyan dahil tapunan yan
tapunan ng basura. Leonel ang masipag na naghahakot dyan. 'Di ba? Tapos sasabihin nila kapabayaan. Kung tutusin, dapat bantayan nila. Ayan, dapat pakilusin ni Mayora yung mga taga-ibang lungsod na nagtatambak ng basura sa Road 10. 'Di ba? Ilang beses na yan napapanood natin sa mga vlog. May mga nahuhuli sila, 'di ba? Hindi masolusyonan dahil wala namang binibigay talaga na permanenteng solusyon ang gobyerno ng Maynila sa ngayon. Nung panahon ni Yorme, nasolusyonan na yan eh. Pinostehan ng mga pulis yan eh. O, di nawala yung mga tambak ng basura dyan. Luminis yan yung panahon ni Yorme. Bakit sa panahon ngayon ni Mayora hindi niya kayang gawin? Hindi natin alam. Kaya hindi mo pwedeng isisi sa garbage collector na para bang sinabotahe ka. Kasi yan, nagtatrabaho lang yung mga yan. Mahirap maging garbage collector lalo na sa lungsod ng Maynila. Dahil dito, napakaraming salbahing tao. Hindi mo ba alam? May mga nasaksak na taga Leonel dyan, lalo na dyan sa Road 10 noon. 'Di ba? Oh. Sa sobrang hirap maging garbage collector dito sa Maynila. 'Di ba? Tapos ang liit lang ng sweldo. 'Di ba? Hindi natin sa kinakampihan yung garbage collector. Pero kasi kung titignan yung mabuti, nagtatrabaho ng maayos itong mga taga Leonel. Sa katunayan, December 31 ang huling hakot nila dito ng basura sa lungsod ng Maynila. Ayan. Kung titignan yung mabuti, pagising nyo sa umaga, wala nang basura sa kalsada ng Recto papuntang Delpan. Kasi nahakot na agad eh. Pero bakit ngayon inabot ng 3 araw? Alam nyo kung bakit? Kasi hindi pa gamado ng bagong garbage collector itong lungsod ng Maynila. 'Di ba? Kasi nga nalagay sila sa alanganin eh. 'Di ba? Nalagay sila sa alanganin, parang nag-uumpugang bato yan, ipit sila. Biro mo, nag-show of force, 10 truck. Tapos 10 pala, sira. Oh. Paano mo paikutin sa lungsod ng Maynila yung 10 truck? Sa Tondo pa lang eh. Yung 10 truck, kulang na yan eh. 'Di ba? Oh. Tapos isisisi mo sa Leonel, naghahanap buhay lang yan na maayos. Huwag nyo idamay sa politika kasi alam nyo yung mga taong yan. Napakahirap ng trabaho niyan. Sa totoo lang. May mga salbahe, adik na nagtatapon ng basura, sila ang unang nakakasalamuha niyan. Pagsisitahin mo, aambang ka ng saksak. Oh. Manood kayo ng mga vlog, ng mga nakaraang vlog, mga nakaraang taong vlog. 'Di ba? Maraming salbahe na street dweller. Sila ang unang sumasagupa dyan para maging malinis ang lungsod ng Maynila. Sabi hindi ko napapangalanan. Kasi baka may patapong pa ni Mayora sa Marikina. Hindi natin pinipersonal si Mayora. Kasi hindi naman natin siya kilala ng personal eh. Dito tayo sa trabaho. Ayan. Sabi sa kanila, ang utos sa kanila, totoo to yung nakalagay dyan, 24/7. Ang pagkakaalam ko, December 31 hanggang January 1, 24/7. Alam mo ba ginawa sa kanya nung empleyado niya? Pinatayan siya ng data para hindi makontak. Sino ba namang hibang ang magpupuyat ng ganong kakahakot ng basura? Yung araw na yun, kasiyahan ng taong bayan eh. Pagpahingay mo naman yung mga tao. 'Di ba kawawa naman? 'Di ba? Yung iba nagsasaya, yung pamilya nila nagsasaya, tapos sila, empleyado, paghahakutin mo ng basura. Naintindihan natin, kailangan natin maging tapat sa trabaho. Pero may hangganan yan. Lalo na kapag sinasakop na ng trabaho yung oras mo sa pamilya mo. 'Di ba? Huwag mong isakripisyo yung tauhan mo. 'Di ba? Na pati yung oras nila sa pamilya nila, sasakupin mo, maliit lang naman sahod ng mga taong yan eh.
Hindi naman kasing laki ng sahod ng mga konsehal ng mayor. Although halal kayo ng bayan, karapatan nyo yan kasi nasa batas yan. Pero, yung oras sa pamilya ng tao, wag nyo nang kukunin. Natatawa lang kasi talaga ako na sinasabi nila malinis na ang lungsod ng Maynila. Malinis na. Kita nyo ang Divisoria, malinis na ulit. Huwag kayo tumingin sa Divisoria. Pumunta kayo sa residential area. Doon natin malalaman kung talagang malinis. Nung January 1, nag-ikot-ikot ako sa buong Maynila. Nakita ko, gabundok na basura kada street. Tapos sasabihin nila, sinabotay sila ng Leonel. Hindi mo na nirenew yung kontrata. Natural, maghahakot pa ba yun ng basura sa January 1? Huling hakot ng Leonel, December 31. Natural, hanggang doon lang ang kontrata. So nakakaawa naman tong mga taong to. 'Di ba? Sasabihin mo malinis ang Maynila. Tignan nyo yung Road 10. Tignan nyo yung mga residential area. Hanggang ngayon, naghahakot pa rin sila sa Moriones, gabundok ang basura. Etong mga nagtatrabaho sa ilalim ni Mayor, lalo na yung mga Department of Public Service, Engineering, Electrical Engineering, mga ganyan, mga departamento sa ilalim niya. Yan, tatandaan nyo taong bayan. Sumusunod lang yan sa utos ng hinalal ng bayan. Kung sasabihin niyang sinasabotahe siya, hindi mangyayari yun. Kasi alam nyo, sila mapupulaan eh. Sila mapuputokan, mumurahin sila ng mayor eh. 'Di ba? Sa tingin nyo, sasabotahin nila si Mayora? Hindi, syempre. Saka gampanin nila yan sa taong bayan. Iisipin rin nilang mabuti yun, lalo na yung mga hepe-hepe. Isipin nila yung kawawa naman to, tulungan natin. Kawawa naman tong barangay na ganito, kailangan ubusin natin yung basura kasi baka magkasakit yung mga tao. Ganun ba sila? Sa tingin nyo kayo mag-isip. Parang sinabi nyong walang puso yung mga nasa baba, 'di ba? Yan. Isipin mong mabuti kung nakikinig ka sa akin, Mayora. Hello. Isipin nyo na lang ganito Common sense lang yan eh. Halimbawa ako, happy ako. O sabihin na natin, eto yung binanggit na Mayora sa post niya. Yung Department of Public Service, happy ako. Sa tingin mo, sabihin natin maka-yorme ako, yorme. Ikaw ang Mayora, magkaaway kayo. Sa tingin mo, isasaalang-alang ko yung pagiging happy ko para lang sa inyong dalawa? Hindi, gagampanan ko na lang yung trabaho ko kasi kawawa naman yung mga taong bayan eh. 'Di ba? Kawawa yung taong bayan sa totoo lang. Dahil kapag hindi ko nilinis yung basura nila dyan, lalo na bago yung kontraktor, magkakasakit yung mga bata. 'Di ba yung mga nanay, lola natin na mahihina, may mga hika. May sakit sa puso. Mamaya matalisod dyan yung mga lolo't lola natin eh. Kawawa naman yun. Sa tingin nyo ako, hindi ko lilinisin yun, unahin ko yung politika. No! Ang mga yan, yung mga nasa ilalim ni Mayora, hindi nakikialam yan sa politika. Kayo-kayo lang yan, kaya wag nyo sasabing sinasabotahe kayo, Mayora. Hindi kayo sinasabotahe. Nasa sa inyo yan kung paano nyo palalakarin ang lungsod ng Maynila. Kung paano nyo pasusunurin ang mga empleyado, 'di ba? Nasa sa inyo 'yan. Mukhang hindi kayo marunong magpalakad. At mukhang hindi nyo alam kung paano solusyonan ng problema. Kung titignan nyo yung mga picture na pinakikita ko habang nagsasalita ako, naglilinis pa rin. Hanggang ngayon may basura pa ngayon. January 4. Actually, dapat nga kahapon pa to eh. Ngayon January 4 ko lang blinag. Kasi binigyan ko pa sila ng ilang araw para makita natin kung talagang malilinis. Ang problema, kahapon nakita ko pa yung Metroways alas 12 ng gabi. Ay alas 11 ng gabi kagabi. Naghahakot pa rin, gabundok na basura. Hindi natin inaano tong Metroways pati yung PhilEco kasi wala silang alam dito eh. Naiipit lang sila sa nag-uumpugang bato, taong bayan at si Mayora. Kasi gusto ni Mayora may mapatunayan siya
Sa totoo lang, masyado niyang kinakarir. O dapat naman talaga, karirin niya. Kasi ayoko naman sabihin palpak, parang gano'n na nga. Nakakainis lang kasi nakikita natin nagtatrabaho yung tao. Yung mga tao, ang hirap-hirap mag-akot ng basura. Pagbibintangan yung sinasabotahe kayo. 'Di ba? Tapos, magtuturo-turo kayo na kilala namin kayo. Kilala namin kayo kung sino-sino kayo sumasabotahe. At mananagot man. Mananagot ang sino mang sangkot dito. Walang sumasabotahe sa inyo. Hay nako. Hay nako. Puso'y nalilita. Natatawa lang ako sa'yo. Ngayon na nga lang kita ginawan ulit ng panibagong reaction video kasi binigyan kita ng ilang buwan para patunayan sa sarili mo, kaso ganun talaga. Ilang taon kang tinuruan, ni-nurture ni Yorme, kaso parang walang nangyari. Yun ang masakit. 'Di ba? Yun ang masakit. Tinuruan ka kung paano mo palalakarin ang lungsod ng Maynila, kaso yung diretsong nilalaanan mo, natisod ka, lumingon ka sa kanan, kumanan ka. Hindi mo tinuloy yung tinuro sa'yo. Akala mo kasi kaya mo na. Hindi. Hindi mo kaya eh. Ngayon, magtuturo-turo ka na sinasabotahe ka ni ganto, keso ganyan, keso ganto, keso mo mukha mo. Sa totoo lang, nakakaawa yung mga sinasabihan mo, Mayora. Ikaw kasi mataas na yung narating mo. Sabihin na natin, mataas na yan. Mayor ng Maynila mataas talaga yan. Pero isipin mo naman yung sinasabihan mo. Mga basurero lang yun Nagtatrabaho ng tapat, tas sasabihan mo ng ganyang inaano sila, sinasabotahe. Masakit yun, 'di ba? Wala kang puso Kala ko pa naman, nanay ka ng lunsod. Nana ka pala ng lunsod. Kapag ka hindi mo na kaya, hindi mo na kaya magpaikot ng tao, iiyak-iyak ka. Kapag ka pumalpak ka, magtuturo-turo ka. Para sa akin, ang totoong ina o ama o kung sino man yan ng lungsod ng Maynila, kapag may problema, haharapin niya yon. Kasi siya ang inaasahan ng lungsod. Siya ang hinilal ng bayan, hindi siya nilagay dyan para magturo kapag ka pumapalpak na. Nilagay siya dyan kapag ka pumalpak yung plano niya, makapag-isip pa siya ng plan B. Kapag palpak yung plan B, may plan C siya. A to Z yan. Kapag palpak yung plan Z mo, balik ka sa plan A. Mag-build ka ulit ng plan. Ganun ang totoong leader ng isang lungsod. Yan ang lagi niyong tatandaan. Hindi yung magtuturo, maggaganto, sinasabotahe, ganyan. Lahat ng problema binibigay mo sa taong bayan. Ang taong bayan walang magagawa yan kundi makinig. Ikaw pa rin na magsusolusyon dyan. Hindi yung katulad yung ginagawa mo. Ang pangit, 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 pangit. Hindi yan mukha ng isang leader. Mukha yan ng isang puppet. O siya, maraming salamat. Naubos ko na naman yung mga oras nyo. Manood ka lang sa akin, matututo ka. O siya, maraming salamat sa lahat ng tumutok at nagsayang ng oras sa akin para makinig. Muli, ang inyong lingkod, Boss ng Bayan. We love you all. God first.